Yung 200,000 ko, naging 10,000 na lang or 20,000 na lang talaga. Hindi na nag-recover. Huwag mong sisisihin ang iyong sarili for the rest of your life or else hindi ka na makaka-recover. Videos that will make you wealthy and debt-free. How I lost 200,000 in my investment. Yes, kaya naman mag-ingat sa mga investment na nag-aalok dyan. Baka, malugi ka o ma-scam ka. Kung gusto mo maiwasan yan, you got to watch this video. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ay, grabe naman talaga. Chinking, na-scam? Oo naman, oo. Hindi naman scam. Nalugi rin ako nung kabataan ko pa kasi I want to share with you yung personal journey ko on how I lost 200,000 of my hard-earned money sa investment. And so, para maiwasan nyo, okay? So, ito yung muna istorya. Ako ay pumasok sa larangan ng pag-i-invest sa stock market at a very young age, 20 plus pa lang. Nahikayat po ako ng tatay ko. Tatay ko kasi mahilig po mag-invest sa stocks eh. Meron po tinatawag na blue chips at saka may tinatawag pong basura stocks. Ang basura stocks po yung mga mura pero pagka lumaki yan, doble, triple, 10x po yan. So, one time, si papa ko nagsabi sa akin, Anak, basta maganda kita, pasok ha, pasok. So, to cut the long story short, nahikayat po ako mag-invest ng, yun nga, almost 200,000. 200,000 sa isang stock. Basura stock. Ako, hindi ko naman alam. Pero meron lang ipon. At yung ipon na yan, 200,000 pang matagalan na ipon na yan. So, to cut the long story short, after, I think, 6 months, guess what? Magkano naging halaga ng 200,000? 100,000? No. 80,000? No. 60? No. 40? No. 20,000 na lang. In other words, I lost almost 90 to 100%. So, talagang walang value. Yung 200,000 ko, naging 10,000 na lang or 20,000 na lang talaga. Hindi na nag-recover. So, masakit? Yes. Mahirap? Yes. Kasi it took me a lot of time to save that money. So, ano po yung mga natutunan ko? At sana sulat nyo na po yung mga maling ginagawa ko para hindi nyo nagayahin ang aking pagkakamali. Dahil it's a 200,000 pesos mistake. Number 1, I got into something that I do not understand. That's number 1. Huwag na huwag kayo papasok sa isang bagay na hindi nyo naintindihan kahit maganda ang pagkakakitaan. Diba? That's number 1. Number 2, I engage in impulsive investing. Ang ginamit ko ay emosyon. In other words, bobo ko. Bobo. Nagpadala po ako sa emosyon. Anong emosyon? Greed. Oo, greed. Oo. Ayan, siyempre, medyo, may problema pa tayo nung bata pa tayo. Number 3, hindi ako nag-research about the company. Kaya nga bago kayo pumasok sa mga investment, pag-aralan nyo muna mabuti. Lalo na, please, huwag kayong papasok sa kumpanya na mga bagong-bago pa. Delicate yan, mga bagong company, kasi hindi pa sila stable. Number 4, ang nangyari po, nung bumaksak po kasi, hindi naman ganun kabilis ang baksak. Nung bumabagsak po, ang pagkakamali ko rin, di rin po ako naglagay ng stop loss limit. Ano ibig sabihin ng stop loss limit? Kunyari, nag-invest ka, sinabi mo, Pag bumagsak ng 20% ang investment ko, bebenta mo na. So, ang nangyari po, nung bumagsak ng 160,000 na 20%, pinabayaan ko pa. Kasi deep in my mind, hindi, babawi yan. Pero ano nangyari? Hindi bumawi. Bumaba, parang spaghetti. Hindi na tumaas. Yun po. And then number 4, pagkakamali ko, grabe. Ang daming pagkakamali, no? Hindi ako nag-diversify. Ninagay ko lahat ang 200,000 ko sa isang stock. Ay, nako. Yan ang mga pagkakamali ko. So, ano na-realize ko? Na-realize ko talaga, when you invest without any information, 99% you will lose money. When you invest out of emotion, chances are you will lose money. Kaya nga, itong mga emotional investing, no, at the same time, pag hindi ka nag-diversify, yung when it comes to investment, pag nilagay mo lang sa isa, kaya nga, pag nalugi yung stock, lugi lahat. Pero pagka dinivide mo ang iyong mga investment, in other words, you will minimize your risk. And last but not the least, kaya ka natutunan ko rin ngayon, kailangan pag nag-invest ako, pag alam ko ng medyo, maglalagay ako ng stop loss limit. Oo.
Kunyari, sinabi ko 20%, pag bumaksak pa ng 20%, benta na para hindi masakit ang lugi. So, ang next question, para sa mga taong probably na may pinagdadaanan, pero hindi 200,000 na nawala sa inyo, ang pinag-uusapan po natin ay 2 million, 3 million, 5 million, 10 million, 20 million, or 10,000, 20,000, pero, lifelong savings nyo yan. At may mga iba sa inyo, ito pa nangyari, nangutang pa kayo para mag-invest. At kayo, hindi kayo nalugi sa stock market. Kayo po ay na-scam. The question is, paano ka makaka-recover at paano ka makakabangon? So, allow me to share with you right now, on this last part, how I was able to recover. Number 1, I accepted responsibility for the losses. No one to blame except me. Kahit na may nag-udyok sa akin, or let's say sa iyo, may nang-scam, may nang-loko, pero pumayag ka. So, take responsibility. Okay, niloko ko, nagkamali ako, kailangan tanggapin mo. That's number 1. Number 2, ang ginawa ko, huwag mong sisihin ang inyong sarili. Accept responsibility but do not blame yourself. The reason why you lost money, it's either you're ignorant, kasi hindi mo alam, hindi ka nag-research, kaya that can be a learning lesson to you. Number 2, you know you are greedy. Pinasukan ka ng ganit. Kaya nga, ang importante, ang problema, actually, syempre, admit na natin, we take responsibility, pero please, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Bakit? As you take responsibility, nagkamali nga ako, pero huwag mong sisihin ang iyong sarili for the rest of your life, or else, hindi ka na makaka-recover. And I always tell people, especially kung may nanloko sa iyo, nangutang sa iyo na hindi ka binayaran, in-scam ka, why punish yourself for the mistake of others? Bakit mo paparusahan ang iyong sarili sa kasamaan at pagkakamali ng iba? It's not fair. You deserve peace. Anong gagawin mo? That's the reason why kung ikaw ay na-scam, naloko ka, you should learn how to forgive. Chinky, ano ibig sabihin forgive and forget? No. Singilin mo pa rin kung kaya mo singilin. Pero forgive that person who offended you, who scammed you. Nanloko sa'yo na hindi ka binayaran ng utang. Bakit ko naman kailangan patawaran yan? The reason why you need to learn how to forgive, it's not because that person deserve your forgiveness, but you deserve peace. Hindi aksidente na pinapanood mo tong video na ito, kapatid. Kaya nga, kung ikaw ay nagkamali na, number 1, tanggapin mo responsibilidad mo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Patawarin mo ang mga taong nakasakit po sa inyo at nanloko sa iyo. At pang-apat po, gamitin mo tong napakasakit ng pangyayari na ito na sana maging leksyon na ng buhay mo at para huwag mo nang ulitin. Parang awa mo na. Kaya nga, nagigets nyo, if you allow this mistake in your life to just go through in life na hindi ka natututo, sayang to. Alam nyo mangyari? You are bound to make the same mistake again. And it's going to be more painful and more costly. And para sa mga tao nanonood po nito, you are saying, Chinky, alam mo yung sinasabi mo, nakaka-relate talaga ako. Parang talagang hindi aksidente na pinapanood ko tong video na ito. At kung kayo ay nakaka-relate, please share in the comment section kung anong pinagdadaanan nyo, and I want to hear you out also. And for those people who are interested to invest in the stock market, I suggest, wag kayo papasok sa stock market kung hindi nyo naunawaan.